Nang umagang yon, may babaeng kakapasok lang sa elevator. Sa likod niya, sumunod ang isang lalaki na may nakakatakot na ngiti sa labi. Agad niyang pinindot ang stop button. Pagkatapos ay nagsimulang hawakan siya ng hindi nararapat. Ang pangalan ng babae ay Elena. Siya ay hindi lamang kanya kasamahan, kundi pati na rin ang kanyang lihim na kalaguyo. Ngunit ngayon, malinaw na walang gustong gawin si Elena. Ang makasarili at mayabang na lalaking ito. Tumalikod siya at naglakad palayo ng walang sabi-sabi. Biglang, tumunog ang telepono ng lalaki. Nasa linya ang asawa niya. Sinabi niya na nagkaroon ng napakalaking marahas na pagsiklab. Sa mga lansangan, maya-maya lang ay kumikislap ang mga ilaw sa itaas niya. Huminto ang elevator. Naipit ito sa pagitan ng dalawang palapag. Ang pangalan ng lalaki ay Claudio. Siya ang pinansyal ng kumpanya. Tagapagpaganap, agad siyang tumawag ng security at sinigawan siya. Nangako ang gwardya na magpapadala ng tulong ng tama. Malayo, ngunit naghintay si Claudio. Walang dumating. Bilang isang senior executive, ang kanyang oras ay mahalaga. Kaya't nagpasya siyang tanggapin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at sa wakas ay nagawa niya. Buksan ang mga panloob na pintuan ng elevator, ngunit ang panlabas na pader ay halos hindi nagbukas ng isang maliit na puwang. Napakamot sa ulo si Claudio. Lumabas at sumigaw para humingi ng tulong, ngunit ang pasilyo, kadalasang puno ng mga tao, ay ganap na walang laman. Sinubukan niyang sumiksik sa puwang, ngunit masyadong makitid. Maya-maya lang ay tumawag ulit ang asawa niya. Sabi niya, may kumakatok ng malakas sa pintuan nila. Sinabi sa kanya ni Claudio na tumawag ng pulis. Ngunit sinabi niya na ang linya ng emergency ay palaging abala. Nataranta, tinawag ni Claudio ang kanyang kaibigan at nakiusap sa kanya na tingnan ang kanyang pamilya. Pagkababa niya, ng tawag ay nakarinig siya ng malakas na kaguluhan sa likuran niya. Isang grupo ng mga tao ang tumatakbo para sa kanilang buhay. Kabilang sa kanila si Elena, ang babaeng tumanggi. Siya kanina, sumisigaw siya para humingi ng tulong, pilit na sinusubukang makapasok sa elevator, ngunit ang sumunod. Pangalawa, kinaladkad siya ng hindi nakikitang puwersa. Ang pasilyo ay naging ganap na tahimik, nalilito at natatakot. Muling yumuko si Claudio para tingnang mabuti. Biglang sumugod sa kanya ang dalawang empleyadong may kapansanan. Sumisigaw na parang mababangis na hayop. Natigilan si Claudio. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Sa kabutihang palad, ang dalawang nilalang ay nag-ambala ng isang tunog sa bulwagan at tumakbo sa direksyon na iyon. Habang sinusubukang kumalma ni Claudio, tumawag ulit ang kaibigan niya. Sinabi niya na ang buong lungsod ay puno ng mga baliw at lahat ng mga kalsada ay jammed. Mabilis na sinabi sa kanya ni Claudio ang nangyari. Sa elevator, hindi makapaniwala ang kaibigan niya. Zombie outbreak ba ito? Tanong niya. Ngunit bago pa man siya makatapos ay nakarinig si Claudio ng sigaw sa pamamagitan ng telepono. Ito ay malinaw. Ang kaibigan niya noon. Wala na. Napaiyak si Claudio. Pakiramdam niya ay walang magawa, takot, at nag-iisa. Biglang, buhay na kaluskos ang speaker sa elevator. Boses iyon ng security. Hinawakan ni Claudio ang speaker, parang salbabida at nakiusap na iligtas agad. Sinabi ng gwardya na may isang pangkat na ipinadala at sinabihan. Claudio na manatili, ngunit bago pa man siya makatapos magsalita, umalingaw-ngaw ang isang nakakakilabot na hiyawan. Pagkatapos, katahimikan. Ngayon ay mas natarante si Claudio. Napagtanto niyang may seryosong nangyayari sa labas. Maya-maya lang ay tumawag ulit ang asawa niya. Lumingon si Claudio para sagutin ang telepono. Ngunit sa sumunod na segundo, may biglang nag-abot ng kamay mula sa likod. Napalingon si Claudio sa takot. Si Elena yon, ang babae, na kinaladkad lang. Ngunit ngayon, siya ay isang walang isip na zombie. Natarante si Claudio. Hinawakan niya ang handrail ng buong lakas at sinimulang saksakin ang ulo niya ng paulit-ulit hanggang sa tuluyan na siyang tumigil sa paggalaw. Noon lang napagtanto ni Claudio na kamamatay lang niya ng tao. Paulit-ulit niyang sabi sa sarili na hindi na siya tao. Isang halimaw na walang kaluluwa. Ngunit tumingin sa dating pamilyar na mukha. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kilabot. Kaya kinuha niya ang bakal na baras at itinulak ang katawan ni Elena. Isang madilim na sulok, sa isang lugar na hindi niya makita. Matapos linisin ang kalat ay umupo na rin si Claudio. At huminga ng malalim. Ngunit maya-maya pa ay nakarinig siya ng ingay sa labas. Kinuha niya ang bakal na baras at
Maingat na inilipat patungo sa tunog. Sa kanyang pagtataka, ito ang bagong intern mula sa kanyang kumpanya. Pilit na inaalala ni Claudio ang kanyang pangalan. Pagkatapos ay mahina niyang tinawag siya. Gusto niyang magkatrabaho silang dalawa at buksan ang pinto ng elevator. Ngunit gaano man sila kahirap. Sinubukan, hindi tumiga ang pinto. Biglang may narinig na malakas na sigaw mula sa malapit. Nataranta ang intern. Sinubukan niyang sumiksik sa elevator para magtago, ngunit napakaliit ng puwang. Sa huli, sumuko siya. At tumakas mag-isa. Nagmura si Claudio sa ilalim ng kanyang hininga. Sa susunod na sandali, isang zombie ang dumating sa kanya. Kumamo ito at umungol, sinusubukang sumiksik sa loob. Nag-alinlangan si Claudio. Dapat ba siyang lumaban? Bago pa siya makapagdesisyon, biglang natamba ang zombie. Ito ay ang intern. Siya ay bumalik. Siya ay may hawak na isang golf club, smashing ang zombie tulad ng isang kabuuang badass. Nakatayo doon si Claudio na nakatulala. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kabangis ang mahiyaing intern. Siya ay tungkol sa papuri sa kanya nang tumalon ng dalawa pang zombie. Ang intern ay hinarap sa lupa. Nagpanik si Claudio sa gilid, ngunit wala siyang magawa. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa, hinugot niya ang kanyang hawak, telepono. Sinabi ng balita na ang lungsod ay nasa ganap na kaguluhan. Nakadeploy na ang militar. Naisip ni Claudio ang kanyang asawa na nakulong pa rin sa bahay. Salamat sa Diyos na buhay pa siya. Ngunit dumarami ang mga zombie sa labas ng kanyang pintuan. Pagkatapos ay dumating ang ilang nakakakilabot na hiyawan. Pagkatapos noon, katahimikan. Nabulunan si Claudio sa kanyang mga luha. Malalim na pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ang bumalot sa kanya. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang lalaking balbas. Halatang nakaligtas lang siya sa isang malupit na laban. Nang makita niya, Claudio sa loob ng elevator, alam niyang ito ang perpektong taguan. Buong lakas niyang itinulak, pilit na sumisiksik. Ngunit namamanhid na si Claudio. Alam niyang wala itong silbi. Ang makitid na agwat na yun ay maaaring maging isang kanyan. At sigurado, isang grupo ng mga zombie ang sumugod at pinaghiwa-hiwalay ang lalaki. Tapos may nangyaring zombie. Dumaan. Kusa namang gumawa ng ingay si Claudio. Hinawakan ang bakal na pamalo at nagwala dito. Ito ay naging dalisay. Galit. Tapos, sa dulong bahagi ng hallway, may narinig siya. Iyon ang vice-presidente ng kumpanya. Hinahabol siya ng mga zombie. Sumigaw si Claudio sa taas ng kanyang mga baga na sinusubukang i-distract sila. Ngunit hindi man lang nagpatinag ang mga halimaw. Sinugod nila ang opisina ng VP na parang buhawi. Walang magawang pinagmamasdan ni Claudio habang isa-isang pinaghiwa-hiwalay ang kanyang mga kasamahan. Bumagsak siya sa lupa, nagluluksa sa katahimikan. Ang nakadurog na kawalan ng pag-asa ay talagang nagpakalma kay Claudio. Nagsimula siyang maghanap ng mga sagot. Online. Oo naman, ang balita ay binaha ng mga ulat ng mga zombie. Ang isang reporter ay natigil sa isang magulo kalye na nakikiusap sa lahat na manatili sa bahay at huwag lumabas dahil mayroon ang buong lungsod. Nahulog na. Sa susunod na segundo, isang grupo ng mga brutal na zombie ang dumagsa sa kanya. Biglang may mga ilaw sa loob. Lumabas ang elevator. Napasulyap si Claudio sa umuungol na zombie sa labas ng pinto at natauhan. Baka malapit na siyang maging isa sa kanila. Nang malapit na niyang ipikit ang kanyang mga mata at sesuko, umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril mula sa hallway. Muling nag-iba ang pag-asa ni Claudio. Yumuko siya para tingnan. Isang ganap, lumitaw ang armadong pulis. Matapos makumpirma na si Claudio ay hindi nahawahan, sinimulan niyang pilitin. Buksan ang pinto ng elevator. Ngunit hindi niya napansin ang isang zombie na gumagapang sa kanyang likuran. Buti na lang nag-react siya. Mabilis. Umikot siya at binaril ito sa ulo. Nagtulungan silang dalawa. Sinusubukang buksan ang elevator. Pero kahit anong pilit nila, hindi tumiga ang pinto. Sinabi ng opisyal na kailangang maibalik ang kapangyarihan. Inabot niya kay Claudio ang isang walkie-talkie sa isang pistol. Ipinaliwanag kung paano gamitin ang mga ito, at umalis patungo sa control room. Muli, tumahimik ang elevator. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi natakot si Claudio. And sure enough, hindi na bumukas ang mga ilaw sa hallway. Matagal na pagkatapos, bumukas din ang elevator. Pero ayaw pa rin bumukas ng pinto. May napansin siyang metal slider na natigil sa track. Inabot niya ito, ngunit hindi siya sapat na matangkad. Biglang may zombie sumugod sa kanya.
Tumalon ulit si Claudio sa sulok. Naalala niya ang pistol na iniwan ng opisyal. Nakakuyom ang kanyang panga. Hinayla niya ang gatilyo, ngunit ito ang unang beses niyang magpaputok ng baril. Bamantong hininga siya para pakalmeyan ang sarili at muling nagpaputok. Sa pagkakataong ito, tama ang tama nito sa zombie. Sa pagitan ng mga mata, ngunit ang ingay ay nakaakit ng higit pang zombie. Nagpaputok tuloy si Claudio. Isang shot bawat zombie. Maya-maya, bumaba na silang lahat. Huminga siya ng malalim, saka tinawag ang opisyal. Walkie-talkie, hinihimok siyang magmadaling bumalik. Maaliwalas ang entrance ng elevator sa ngayon. Ngunit pagkatapos, ang kaluskos ng walkie-talkie sa gulat na sigaw ng opisyal, na sinundan ng kumpletong katahimikan. Napagtanto ni Claudio na malamang napatay na rin ang opisyal. Ang kanyang pag-asa, muli, ay nasira. Tinignan niya ang pistol. May ilang bala pa. Para sa isang sandali, naisip ni Claudio na tapusin ito mismo. Itinaas niya ang baril sa kanyang ulo, ngunit hindi niya mailabas ang gatilyo. Pagkatapos, mas maraming zombie ang lumitaw sa labas ng pinto. Nagpasya si Claudio na mamatay para patunayan na hindi siya duwag. Bigla siyang nakarinig ng paggalaw. Sa itaas ng elevator, nagulat siya, hindi patay ang opisyal. Mabilis na binuksan ni Claudio ang ceiling panel at tinulungan siyang bumalik sa elevator. Nang makita ang mga zombie sa pintuan, ang opisyal itinaas ang kanyang baril at nagpaputok ng maraming putok. Tumahimik ang hallway. Matapos makumpirma, ang panganib ay lumipas na. Ang opisyal ay umupo sa wakas at sinabi kay Claudio ang nangyari. Sa power room, tinambangan siya ng isang horde ng mga zombie. Sa huling segundo, gumapang siya sa isang ventilasyon duct para makatakas. Ngunit sa kasamaang palad, siya ay nakagat sa pagtakas. Nakita niya sa balita, malapit na siyang maging zombie. Nagulat si Claudio, saan nanggaling ang virus na ito? Umiling ang opisyal, siguro nagsimula ito sa mga hayop na nahawaan ng rabies. Nakatanggap ang kanyang squad ng mga order noong umaga na yun. Alisin ang mga nahawahan, ngunit makalipas lamang ang ilang oras. Siya na lang ang natitirang buhay. Ayaw niyang maging halimaw na walang isip. Kaya nakiusap siya kay Claudio na tapusin na ito para sa kanya. Ngunit ito ang taong nagligtas kay Claudio ng maraming beses. Paano niya magagawang hilahin ang gatilyo? Iniwan na walang pagpipilian. Sinubukan ng opisyal na gawin ito sa kanyang sarili. Ngunit hinawakan ni Claudio ang braso niya at pinigilan siya. Ang opisyal ay likas na gumanti at sumuntok. Claudio, unti-unting kumalma ang dalawang lalaki. Napuno ng matinding katahimikan ang silid. Sa kaibuturan. Ngunit pagkatapos ng ilang oras, biglang tumayo ang walang malay na opisyal. Nagbabago na siya. Ang pag-asa ni Claudio ay nawala sa isang iglap. Itinaas niya ang pistol at hinayla ang gatilyo. Ang opisyal ay dahan-daang bumagsak sa lupa. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa buong gusali. Sa di kalayuan, nagsimulang sumugod ang mga zombie mula sa lahat. Mga direksyon. Wala nang bala si Claudio. Kinuha niya ang baril ng opisyal, ngunit hindi niya inaasahan ang kickback. Ang pag-urong ay tumama sa kanya ng malakas, na pinalamig siya. Nang sa wakas ay nagising siya. Natahimik na naman ang lahat. Biglang nagring ang phone. Asawa niya yun. Napaluha si Claudio. Iyon ang unang magandang balita na natanggap niya buong araw. Sinabi niya sa kanya na natagpuan siya ng rescue team at dinala siya sa isang ligtas na kanlungan. Gusto pang sabihin ni Claudio. Ngunit namatay ang kanyang telepono. Still, isang spark nang bumalik ang pag-asa sa kanyang puso. Kinuha niya ang isang metal na baras mula sa sahig, inijam ito ng malalim sa elevator track at pilipit ng husto. Ang natigil na slider ay kumalas. Sa wakas, nabuksan na ni Claudio ang mga pintuan ng elevator. Sa sandaling nakumpirma niyang sapat na ang puwang, hindi na siya nagdalawang isip. Umakyat siya palabas. Napatitig siya sa bundok ng mga katawan sa kanyang harapan. Marami sa kanila ang mga mukha na dati niyang kilala. Itinulak pababa ang takot sa kanyang dibdib, umusad siya ng may mabibigat na hakbang. Ang lobby ng kumpanya ay hindi mas mabuti. Halos buhay pa ang isang zombie. Hindi nag-atubili si Claudio. Tinadyakan niya ito pababa. Isang malakas na sipa. Matapos ang 8 oras na pagkakulong sa elevator na yon, ang mga lansangan ay napuno ng mga katawan. Nakakalat sa bawat direksyon. Mukhang siya na ang huling lalaking nabuhay sa buong lungsod. Nakita niya isang bote ng gatas sa lupa.
Pagkapulot pa lang niya ay biglang tumalon mula sa gilid ang isang zombie. Natigilan sa gulat si Claudio, ngunit bago pa siya mahawakan ng zombie ay diretsyong tumama ang bala sa bungo nito. Ito ay isang sniper, isang militar. Nakapwesto sa taas. Sa wakas ay nailigtas si Claudio.